Ikalawang Mga Hari, Kapitulo 18. Ang paghahari ni Ezekias sa Juda. Nang ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Oseas na anak ni Ela, naging hari naman ng Juda si Ezekias na anak ni Ahaz. Siya'y 25 taong gulang noon at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Abi na anak ni Zacarias. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong borol at pinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Asherah. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay Nehustan sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Nagtiwala si Ezekias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Juda, nauna man o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moises. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria at tumangging pasakop dito. Natalo niya ang mga Filisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan sa paligid nito, mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Nasakop ang Samaria. Nang ika-4 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-7 naman ni Oseas sa Israel, kinubkob ni Haring Salmaneser ng Assyria ang Samaria at nasakop ito pagkaraan ng 3 taong pagkubkob. Noon ay ika-6 na taon ng paghahari ni Ezekias at ika-9 naman ni Oseas sa Israel. Ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria. Dinala sa Assyria at pinatira sa Hala sa ilog Habor at nasa Gozan at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa kanila sapagkat sinuway nila si Yahweh na kanilang Diyos at sinira ang kasunduang ginawa sa kanila sa pamamagitan ni Moises na lingkod ni Yahweh. Kinupkup ni Sennacherib ang Jerusalem. Nang ika-14 na taon ng paghahari ni Ezekias, sinakop ni Sennacherib na hari ng Assyria ang mga lungsod ng Juda na napapaligiran ng pader. Kaya si Haring Ezekias ng Juda ay nagpadala ng ganitong mensahe kay Haring Sennacherib ng Assyria na noon ay nasa Lachish. Nagkamali ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hingin mo, huwag mo lang kaming sakupin. Dahil dito, sila'y hiningan ni Sennacherib ng 10,500 kilong pilak at 1,015 kilong ginto. Tinipon ni Ezekias ang lahat ng pilak sa templo at sa kabangyaman ng palasyo at ibinigay kay Sennacherib. Pati ang mga gintong nakabalot sa mga pinto ng templo at sa mga poste sa pintuan ay tinuklap niya at ibinigay din sa hari ng Assyria. Mula sa Lachish, ang general, ang pinuno ng mga lingkod at ang pinuno ng mga tagapagbigay inumin sa hari kasama ang maraming kawal ay sinugo ni Haring Sennacherib kay Haring Ezekias sa Jerusalem. Pagdating doon, humanay sila sa may daluyan ng tubig mula sa tangke sa itaas sa may daan papunta sa lugar na pinagtatrabahuhan ng manggagawa ng tela. Nang ipatawag nila ang hari, dumating si Eliakim na anak ni
Hilkias at tagapamahala sa palasyo, si Sebna na kalihim ng hari at si Joa na anak ni Asaph na namamahala sa pagtatago ng mga dokumento. Sinabi sa kanila ng isang opisyal ng Assyria, "Sabihin ninyo kay Ezechas na ipinapatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang ipinagmamalaki. Sabihin din niyo sa kanya na ang digmaan ay hindi nakukuha sa salita. Sino ba ang kanyang inaasahan at naghihimagsik siya laban sa makapangyarihang hari ng Assyria? Ang Ehipto ba na parang baling tungkod na kung hahawakan ay makakasakit? Hindi rin niya maaasahan ang tulong ni Yahweh. Hindi ba't ipinag-iba na niya ang mga altar nito? Hindi ba't sinabi niya sa mga taga-Juda na sa altar lamang na nasa Jerusalem dapat sumamba? Kung gusto niya, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo o may sapat siyang tauhan na sasakay sa mga ito. Kung ang mga karwahe at mga ngabayo ng Ehipto siya aasa, paano niya malalabanan kahit na ang pinakamahinang kawal ng aming hari? Huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang may sabi sa aking salakayin ko ito at wasakin." Sinabi ni Eliakim, Sebna at Joa sa opisyal ng Assyria, "Nakikiusap kami sa inyo na sa wikang Arameo na lamang ninyo kami kausapin sapagkat naiintindihan din namin ito. Huwag ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo sapagkat nakikinig ang aming mga kababayan na nakatira sa tabi ng pader ng lungsod." Ngunit sinabi ng opisyal, "Ito hindi lamang ipinasasabi ng aming Panginoon sa inyo at sa inyong hari, kundi pati sa inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong ihi." Tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo, "Ipinapasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniwalaan si Ezechas. Hindi niya kayo maipagtatanggol laban sa aming hari. Huwag kayong maniniwala sa kanya kahit sabihin sa inyo na ililigtas kayo ni Yahweh at ang lungsod na ito ay hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag ninyong papakinggan si Ezechas. Ipinapasabi pa ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya. At makakain ninyo ang bunga ng inyong mga ubasan at mga punong igos. Iinom din kayo ng tubig sa inyong mga balon, hanggang sa malipat ko kayo sa isang lupaing tulad ng inyong lupain na sagana sa butil at alak, sa tinapay at bungang kahoy, sa mga ulibo, langis at pulot. Ang piliin ninyo'y buhay at hindi kamatayan. Huwag ninyong paniwalaan si Ezechas kahit sabihin niyang ililigtas kayo ni Yahweh. Mayroon na bang Diyos ng alinmang bansa ang nakapagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria? Ang Samaria ba'y naligtas ng mga Diyos ng Hamat, ng Arpad, ng Sepharvaim, ng Hena at ng Iva, ng lusubin ito ng aming hari? Kung ang bayan nila ay hindi nailigtas ng mga Diyos na iyon laban sa aming hari, paano ngang maililigtas ni Yahweh ang Jerusalem?" Hindi sumagot kahit isang salita ang mga tao sapagkat iyon ang bilin ni Haring Ezechas. Pinunit nila ni Sebna, Joa at Eliakim na anak ni Hilkias ang kanilang kasuotan at nagbalik kay Ezechas. Isinalaysay nila sa hari ang sinabi sa kanila ng opisyal ng Assyria.